Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shout out sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shout out, no, sa aking mga kasamahan sa Kalingap Watchers, no, and also sa mga grupo na sumusuporta sa akin. Nandiyan yung Joy Natics, no, lahat ng mga grupo na sumusuporta sa akin. Mega love shout out, no. Ngayong araw nito mga sangkay, gagawa tayo ng reaction. Ito'y patungkol doon sa mga binasa ni Makagago doon sa kanyang upload patungkol dito sa Kalingap na may mga taong nagsumbong sa kanya, no, na mga paninira dito sa Kalingap. So, meron akong video clips ipanunod sa inyo din after natin na mapanood. Magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. May isang babaeng netizen, mga kahobre, na nag-chat kay MJ at ibinulgar ang katotohanan kay Kalingap Rab. Pwede rin to. Maybe madadala din natin to sa isang interview. Una sa lahat, sila po ay isang malaking fake charity vloggers. Yes, tama po, fake. They only do all the helping in front of the camera. Pagpatay ng camera, patay din ang pagiging matulungin. Bakit ito nasabi minsan na ako nakasama sa team nila at tumira sa kanila? Kapag may tao humingi ng tulong nakakatok sa bahay niya ni Kalingap Rab, ipapasabi niya na wala siya kahit ang totoo ando naman siya sa loob. Kung minsan naman, magpe-pretend ang mga nasa bahay na walang naririnig at hihintay na lang nila na umalis ang humingi ng tulong. Maging ang batang alaga nito na si Gmail na tinutulungan nila at ipinapalabas nilang ampon nila at mahal na mahal nila ay mahal lang din sa harap ng kamera. Nasaksihan ko kung paano kapag may vlog ang batang ito ay pinapatulog sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto. Pinagmumukha ba na doon siya talaga nag-i-stay. Pero ang totoo sa extension siya ng bahay nila pinapatulog. Nung buntis ang kanyang asawa, ginagawang taga-akyat baba sa hagdan ng bata para minsan dalhan ng pagkain o kung ano man. Weird kasi may helper naman sila. Iaasa pa sa bata na tinutulungan ko. No? Ang batang ito ay minsan ding mapagbiro at pasaway. Naikwento lang sa akin na minsan sa sasakyan nila Kalingap Rab, napamura ang batang ito ng paulit-ulit dahil sa paglalaro. Jimel, isa pang mura mo. Papalayasin kita. Iyan daw ang exact words ni Kalingap Rab. Sana po talaga mapagtuunan ng pansin ang mga ginagawa ng tao ito dahil kawawa naman ang bata. Pinag-aaral nga pero di binibigyan ng baon. Kaya nakakaingis sa mga klase o kakilala na nasa school. Ang mga tinutulungan kong babae niyan ay hindi ko rin alam kung totoong para nga ba sa benefit lang ng tinutulungan or para sa benefit nila lahat. Kung hindi niyo po alam, scripted po lahat ng contents niyan. Binubuo niya talaga ang team nila na puro lalaki at ila-love team sa mga magagandang babae at tinutulong dahil mas patok sa manonood ang love team. Oh, yan. Views equals more sponsors and more sponsors equals more money. Speaking of sponsors, binabagsak ang mga padala ng sponsors sa mga tinutulungan sa bahay nila Kalingap. Minsan namin naitanong sa kanya kung ipapadala na ba yon agad. Ang sagot ng vlogger ay hindi pa dahil pipili pa sila at nung makapili ay ang itinitira nila yung hindi masyado maganda. Kaya sana mga sponsor ay siguraduhin din na lahat ng pinapadala nila ay nakakarating sa mga tinutulungan nila. Marami pa po ako masasabi MG, pero diyan ko na muna tatapusin. Nag-send rin ito ng isang screenshot kung saan ang batang tinutukoy nila ay ang nasa larawan. So yung mga sangkay, mga Kalingap, pati napanood, no, yung kapiraso dito sa upload na ito ni Makagago patungkol dito sa mga nag-email di umano sa kanya or nag-message sa kanya ng mga concerned citizens, no, or netizens patungkol dito sa mga sa Kalingap, no. So sabi dito, fake charity vlogger daw yung yung Kalingap, no. Dahil di umano siya ay daw ay tumira minsan doon sa kinakalingap Rab na pagka meron daw humihingi ng tulong, kumakatok sa bahay, hindi pinagbubuksan. Sa totoo lang, no, kahit sino naman mga tao na na matulungin, no, may mga schedule yan, no, ng pagbibigay. Hindi yan yung kada oras-oras na may kakatok sa bahay, no, pagbubuksan at pagbibigyan. No, lalo't lalo na kung wala ka naman ganun kalaking pundo talaga na ipamimigay. Tandaan po natin na ang Kalingap po ay hindi po yan namimigay diyan ng basta-basta lamang. Naghahanap po yan ng karapat-dapat na tulungan, no? Kasi sa totoo lang, kung gagawin yung mga ganyan na bawat kumakatok sa loob ng bahay na pagbibigyan, na bibigyan ng tulong, ay hindi po yan maganda, no? Kahit sino, sa totoo, kasi ako, kaibigan ako ni Chavit Singson. Meron siyang araw, every Wednesday, kung saan doon pipila yung mga tao na mga bibigyan niya, yung mga tao na humihingi ng tulong sa kanya. So yung dito, ito na pagsusumbong dito sa kay Makagago, no, ito yung isang gawa-gawa lamang, no, ng isang tao na may galit dito sa Kalingap, no. Totoo lang, no, lahat ng mga nagsusumbong dito sa kay Makagago, lahat po yan, no, mga gawa-gawang kwento. At ito po ay mga taong galit, no, sa Kalingap. And
alam na natin dito kung sino itong tao na ito na nagsumbong dito kay Makagago. Unang-una, bakit si Jemel no nabanggit? Si Jemel daw ay ginagawa daw parang katulong. Ano lang daw yun, maganda lang daw ang pakikisama kay Jemel pagka nasa harap ng kamera. Pero pagka wala na daw sa camera, ginagawang alila, katulong. Di ba malinaw na paninira? Kung ikaw ay isang tao na nag-ampon, no? Gagawin mo bang prinsipe yung taong inampon mo? Aba, natural. Turuan mo ng gawaing bahay. Utusan mo para matuto yan sa mga gawaing bahay. Hindi yung porkit inampon mo, nakatihaya na lang dyan, nakaupo na lang. Hindi nakikilos, hindi nagagawa ng mga trabahong pangbahay. Hindi naman siguro si Jemel ginagawang construction boy kapag may mga pinapagawang bahay ang kalingap, nandoon si Jemel. Sa loob lang naman ng pamamahay na utusan. Normal lang yun. Mga anak nga ng mag-asawa, mga anak nga inuutusan. Yan pa kaya si Jemel na isang ampun lamang? Di ba? Parang walang totoo lang yung sa thumbnail ko yung sinasabi ko, yung mga kwento niya, mga walang kwenta. No? Kasi ito'y po malinaw na mga paninira sa kalingap. No? Sabi daw na, may sinabi pa siya dun na naikwento lamang daw sa kanya na minsan daw si Jemel ay napamura. At sinabi daw ni Kalingap Rab, Jemel, isa pa, palalayasin kita. So, ibig sabihin malinaw, no? Na kwento lamang sa kanya. Pag may nagkwento ba sa'yo ng mga paninira, paniniwalaan mo kaagad. Sa daming butas dito, no? Yung sabi pa na yung mga package daw na ipinapadala ng mga sponsor, pinagpipilian daw muna bago ipamigay. Kasi natandaan ko dati nung kay kay Mylene, no. Malinaw talaga, alam ko kung sino itong taong ito na nag-message dito kay sa kay Makagago. Nung dati, nung sa kay Mylene, parang naging issue na rin yung ganito, yung sa mga boxes na mga ipinapadala. Sinabi kasi yun ni Kalingap Rab noon, natandaan ko, na ang mga nagpapadala daw ay sinasabi na buksan mo muna, kung anong gusto mo, kunin mo. Kung may magugustuhan ka dyan, kunin mo. No? So malinaw yun, no, na sinasabi ng mga sponsors na mga nagpapadala, kung may gusto kang kunin, kunin mo. Bago ibigay doon sa doon sa pagbibigyan. So, sa mga ganitong kwento, sa mga ganitong pagsusumbong dito sa kay Makagago, no? Ito'y malinaw na lahat ay paninira sa kalingap, no? So, yung lahat ng mga galit sa kalingap, talagang nakakuha sila ng pagkakataon na para magsumbong dito kay Makagago. Itong si Makagago naman, nakikinig naman, although binabasa lang naman ni Makagago, siya ay nagbabasa lamang, pero wala pa siyang comment patungkol dito. Pero alam natin, no, kung bakit niya binasa ito, kasi may purpose siya, no? May purpose na para mapapaniwala niya yung ibang mga tao na nanonood sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam patungkol sa kalingap, maaaring maniwala, no, sa kanya. Maaaring maniwala sa mga kwento, sa mga binabasa niya. Pero dapat maging wise tayong lahat, no, na dito sa social media, lahat ay yung mga ganyan, no, yung mga ganitong content, mapanira para masira lamang yung isang vlogger. So, yung mga nagsusumbong dito sa kay Makagago, galit sa kalingap, plus ito si Makagago, may purpose kung bakit pinasok ang kalingap. Anong purpose? No? Para masira ang kalingap. Bakit sa dami-dami ng mga vloggers dito, bakit kalingap pa yung napili dito ni Makagago? Diba? Para magka-views. Para magka-views siya. Para lumapit sa kanya yung mga galit sa kalingap. Normal na yan, no? So, maging tayo. Maging mapanuri tayo. Tayong mga viewers, no? Maging mapanuri tayo kung ito nga ba may katotohanan, no? Itong mga binabasa, itong mga isinusumbong sa kay Makagago, na malinaw, no? Malinaw pa sa sikat ng araw na lahat ng ito ay mga paninira sa kalingap. Mga gawa-gawang kwento sa kalingap na para masira ang kalingap. Diba? Kung kayo maniniwala, parang ano yan
ang isang tao na walang bait maniniwala sa mga sabi-sabi. So ang kalingap no, hindi natitinag, no, hindi natatakot dito sa mga binabasa na ito, sa mga nagsusumbong sa kay makagago, no. Walang effect ito sa kalingap. Tandaan po natin na mahabang panahon na ang kalingap, maraming bumabatikos. Pero anong nangyayari? Hindi pa rin sila nagwawagi. Sigurado ako, hanggang ilang lang ito, episode lang ito si makagago, mawawala rin ito. Mananahimik din ito, no? Titigil din ito pagdating ng araw, no? Ngayon lamang to mainit kasi nakikita niya na may mga pumupunta sa kanya. Although nadagdagan niya yung kanyang subscribers ngayon, no? Dahil alam natin na yung mga galit sa Kalinga pumupunta sa kanya. Kahit yung mga vloggers na diyan, yung mga maliliit na vloggers, no, nakakuha ng pagkakataon na para i-content muli yung Kalingap. So, ganun lang yun. Ganun lang dito sa social media, no. Sa umpisa, maingay, pero kalaunan, mawawala din yan. Hindi magtatagumpay yung mga taong ganito, no. Yung mga ganitong kasing tao na mga naninira sa mga tao na alam natin na may mga natutulungan, no, na ang Kalingap, ang dami-dami ng natutulungan. So, babatikusin nyo ba yung mga tao na nakakatulong sa kapwa natin? 'Di ba? Maghanap kayo ng karapat-dapat na na batikusin. Yan diyan, no, dami diyan mga politicians na mga corrupt. Bakit hindi 'yun ang pagtuunan ng pansin? Pero bakit itong Kalingap, no, na nananahimik, na tumutulong sa mga kababayan natin na mahirap? Bakit itong punupuntarya? 'Di ba? Pagkabalahan ninyo yung mga taong karapat-dapat, no, na batikusin. Huwag itong Kalingap. Kasi kahit ganito lang ang Kalingap, maraming taong natutulungan to. So huwag kayo basta-basta maniwala, no, sa mga viewers, huwag kayo basta-basta maniwala sa mga ganitong klaseng kwento na walang kwenta, na mga nagsusumbong sa kay makagago, na alam natin, no, na itong mga taong ito matagal nang may galit sa Kalingap, no, matagal nang may galit. At nakakapagtaka, bakit bukod tangi si Jemel ang naisumbong dito? Di ba meron ng history kay Jemel? May mga tao, may grupo na gustong kumuha kay Jemel na hindi nakuha si Jemel. Sila kaya ito? Sila kaya itong may pasimuno dito na para magkwento dito sa kay makagago? Alam na natin, di ba, kung sino sila. So muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay, mga Kalinga, paalam.